Mapagpalang gabi po sa inyo mga kapatid sa Majuro Christian Church. Tayo po ngayon ay tutunghay sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral po ngayong prayer meeting po natin. Ngayon pong August 7, year 24. Nasa ika-6 na po tayong aklat. At ang aklat na ito ay ang paglilingkod sa kapwa. Last Wednesday po ay ating napag-aralan kung paano natin mabibigyan tulong ang mga ibang tao upang makilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. At nasa ikalawang kabanata na po tayo kung paano naman po natin gagabayan o tutulungan po ang isang bagong mananampalataya. Pagkatapos po natin na maibahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa ibang tao, at kung sa biyaya ng Panginoon sila po ay manampalataya sa Panginoon, nagsisimula po ang buhay nila sa spiritual bilang isang mga bata sa pananampalataya. Ngayon po ay paano natin sila gagabayan? Ano ang ipinapakita ng salita ng Panginoon hinggil po sa kahalagahan ng paggabay po na maaaring gawin po natin para sa kanila? Tayo muna po ay manalangin para sa ating simula ng ating pag-aaral. Panginoon, salamat po sa gabi na ito na ibinigay mo sa amin na muli po ay magkasama-sama kami para po sa pulong panalangin. Kayo po ang patuloy na mag-iingat sa amin at magbigay ng karunungan sa tulong po ng Banal na Espiritu na magpapaunawa po sa amin ng mga katotohanan na amin pong pag-aaralan. Pagpalain po ninyong bawat isa at patuloy na kayo ang aming makilala at gabayin nyo rin po ang mga kapatid na hindi pa namin kasama ngayon. Ingatan niyo po sila at gabayan sa mga hindi namin makakasama ay kayo rin po ang patuloy na magpala sa kanilang mga buhay at patuloy na kayo po ang gumabay sa amin at manguna sa gabing ito. Salamat po sa lahat ng inyong katapatan at kamutihan sa amin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, tingnan po natin ang Mateo 10. Samahan po ninyo ako sa pagbasa sa Mateo 10. Kung natatandaan po ninyo, ito rin po yung ating book series every Sunday at napag-aralan po natin ang aklat na ito sa Mateo 10. At loobin ng Panginoon sa Sunday ay nasa katapusan na tayo ng mga talata ng Kabanata 10 ng Mateo. May sinabi po rito na sa talatang 29 hanggang 31. Mateo 10, 29 hanggang 31. Ito po ang sabi po ng Biblia. Hindi bagay ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya, at kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong Ama. Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag nga kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa sa maraming maya. Okay, ito po ang sabi ng Apostol Mateo. Dito makikita natin ang kahalagahan po ng pagbibigay natin ng gabay sa mga bagong mananampalataya sa Panginoon. Alam natin, ang layunin natin kung bakit natin sila tutulungan ay matulungan sila sa paglagong espiritual sa pamagitan po ng tulong na maibibigay natin para sa kanila. So, ang kahalagahan na may makikita natin dito sa isang bagong mananampalataya na kung paano ang pagpapahalang ginagawa ng Panginoon sa atin, ang mga nagtiwala sa Kanya. Ang sabi dito sa mga talatang ito, sa 29, kung paano ang sa kapanahunan po ng bagong tipan ng ating Panginoon Kristo, tila baga ang mga maya ay mga murang hayop upang mabili. Okay? Kung sa madaling salita ay makakabili ka ng parang buy one take one, no? Ang mga maya sa kapanahunan nila. At ang sabi dito ay yung pagkahulog o kaya pagkamatay ng mga mayang ito na bumabagsak sa lupa ay ibig sabihin na alam ng Diyos, no? Kung kailan sila mamamatay, ang pagbagsak nila, at hindi ito nakakaligtaan ng Panginoon. Laging siyang nandoon. Alam niya, no, kung ang mga mayang ito ay bumabagsak sa lupa. And that ipinakita rito sa verse 30, alam natin ay ang pinaka-konteksto nito ay ang mga sugo ng Panginoon.
ang mga nagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoon, ang kanyang pagmamalasakit at pagpapahalaga. Ang sabi rito ay kahit daw ang buhok ng ating mga ulo ay pawang bilang na lahat. Kung bilangin man ng Panginoon hindi sa kabuuan, kundi bawat buhok, no, bawat isa, nakikita po natin tulad ng aking buhok dito, no, puro siya puti. Alam ng Panginoon ang bilang ng lahat ng ito, no? Alam na alam niya ang pawang bilang ng lahat. Kaya sabi ng Panginoon at payo niya sa mga sugo niya ay huwag nga kayong mga takot. Kung gaano kahalaga ang mga maya na nahuhulog mula sa lupa, ganoon din po ang kahalagahang ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Yung kanyang pagmamalasakit, ang pagpapahalaga na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya kung ang ating Panginoon ay meron pong pagpapahalaga na ginagawa sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod niya, lalo na mga nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, ay mga sugo niya, ay siguro mas lalo rin natin sundin ang pagpapahalagang ginagawa ng Diyos, no, na nagagawin natin sa mga pagtulong sa mga bagong mananampalataya sa ating Panginoon. At alam natin ang ating layunin ay upang tulungan silang lumago sa kanilang buhay espiritual. Kaya napakahalaga po noon, no? Kaya ang responsibilidad natin, lalo na kung may mga tao tayong na ilalapit sa ating Panginoon, siyempre masaya tayo kung sila ay magtitiwala sa Panginoon at kung sila ay lalago rin sa kanilang pananampalataya, ay isa sa maitutulong natin sa pagtulong sa kanila ay yung gagawin natin na maaaring pagtulong upang sila ay lumago. Dapat may mga kaparaanan tayo na dapat gawin. Hindi lamang para sila ay laging i-bait lang natin pumunta ng church, no, kundi ay nandun din sana ang suporta natin kung paano sila lalago sa kanilang buhay espiritual. Kung gaano kahalaga ang Panginoon sa atin na mga nagtiwala sa Kanya at bilang mga sugo ng Panginoon para mangaral na salita ng Diyos, tulungan ang maraming mga tao, sana ganun din po ang pagpapahalagang gagawin natin sa mga bagong Kristiyano na mga nagtiwala sa ating Panginoon, sapagkat ito ay isang bagay na maitutulong natin sa iba. Okay? Sa 1 Corinthians 4, meron din po sinabi dito, so, si Apostol Pablo sa unang Korinto, sa kabanatang 4, buksan po natin ang ating Biblia, 1 Corinthians chapter 4, verse 14 and 15. 1 Corinthians 4, 14 and 15. Sabi rito, hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang kayo ihiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong marami mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamagitan ng ebanghelyo. Anong malasakit ang pinakita rito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? Kung makikita natin ang turing ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Panginoon sa Korinto, alam naman natin ang mga taga-Korinto na isa sa ipinakilala ni Pablo na sila ay mga bata sa pananampalataya, no? Bagaman nakakalungkot, pero ganun pa man, itong si Pablo na alam niya ang mga Kristiyano doon ay mga batang mananampalataya sa pamumuhay, so gusto niya silang tulungan, no? Kaya nga naisulat ang 1 and 2 Corinthians upang ituwid at tulungan ni Apostol Pablo ang mga kapatid natin sa mga taga-Korinto. At napakaganda kung paanong ituring ni Pablo ang mga mananampalataya doon bilang mga anak niya sa ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang sabi niya, magkaroon man kayo ng maraming mga guro, pero isa ang inyong ama, kumbaga ay talagang nagpakita ng pagpapahalaga at tulong upang sila ay ituwid at palaguin sa pananampalataya. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Itinuturing niya ang mga kapatid sa Panginoon at na natulungan niya para sa ating Panginoon na mga anak niya, no, sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Napakagandang ituring din natin, lalo na yung mga bagong mananampalataya na ginamit tayo ng Panginoon
para sila ay makakilala sa Panginoon, no? Mailapit natin sila sa Panginoon, na ginawa tayong instrumento ng Panginoon, ituring natin na sila ay mga anak natin sa Ebanghelyo. At kung anak natin sila, tayo ang kanilang ama, siyempre ano ba responsibilidad ng ama? Kundi suportahan, tulungan ang kanilang mga anak. So ganito ituring ni Pablo at bigyang kahalagahan na gabayan ang mga bagong mananampalataya sa ating Panginoon. Hindi po nagtatapos yan na dinala natin sila sa church at sila ay nakapakinig ng Ebanghelyo and then tumanggap sila sa ating Panginoon, nagsimula ang kanilang buhay Kristiyano, kundi sana nandoon tayo upang sila ay tulungan at pahalagahan ang kanilang paglagong espiritual. So ito si Apostol Pablo. Tingnan din sa Colosas 1:9. Ayon pa rin kay Apostol Pablo sa Colosas, kabanatang 1, Pilipos, Colosas, kabanatang 1 sa talatang 9. Tingnan naman natin kung paano isa sa ginagawa ni Pablo sa mga mananampalataya sa Panginoon na kanyang tinulungan sa verse 9 ng Colosas 1:9. Dahil dito, kami naman mula ng araw na aming marinig ito ay hindi kami nagsisitigil sa panalangin at ang paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan, pagkaunawa ayon sa Espiritu. So si Apostol Pablo, no, sa mga taga-mananampalataya sa Colosas na sila ay kanyang idinadalangin. Ito ay isa sa gawi ni Pablo, no, na hindi niya kinakalimutan ang mga kapatid niya sa pananampalataya, lalo na't mga bago na mga nagtiwala sa Panginoon. Isa sa ginagawa ni Pablo, at naniniwala ko na hindi lamang siya kundi ang kanyang mga kasama, ay ang lagi silang alalahanin sa pamagitan ng pananalangin. No, napakahalaga po talaga ng prayer. Napakahalaga sa buhay natin na talagang maging buhay natin ang panalangin, at ang panalangin para sa iba, lalo na sa mga bagong mananampalataya sa ating Panginoon. Sana meron din po tayong pagkakataon. Kaya meron tayong prayer meeting na ginagawa, no? Dahil dito ay nagdadalangin tayo sa isa't isa, nagpapalakasan, at ito ay malaking maitutulong ng Panginoon para sa ating paglagong espiritual. Si Pablo, marami na makikita natin, marami siyang mga sinulat sa mga epistola niya na talagang makikita natin na talagang lagi siyang nananalangin para sa iba, lalo na sa mga bagong mananampalataya sa Panginoon. At makikita natin kung ano yung kanyang mga ipinapanalangin dito, no? Hindi sila nagsisitigil sa panalangin na humihingi ng patungkol sa kanila. Hindi tumitig, kundi ito'y continuous yung kanyang panalangin. Sabi, nakita natin dito itong mga panalangin niya upang kayo puspusin ng kaalaman sa kanyang kalooban, no? Maunawaan ng mga bagong mananampalatayang ito kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanila, bakit sila iniligtas ng Panginoon, no? Anong kahalagahan ng pagkaligtas nila sa Panginoon. Maunawaan nila kung anong kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. At sabi rito, kalooban sa buong karunungan, pagkaunawa ayon sa Espiritu. Na maunawaan nila ang kalooban ng Diyos. Bigyan sila ng buong karunungan na maunawaan nila, no, sa kanilang mga, lalo na sa mga bagong mananampalataya, na napakahalaga sapagkat alam natin na sa panimula nila ay napakahalagang maunawaan nila kung anong tama at mali ayon sa kalooban ng Panginoon para sa kanila. At ito ang dalangin ni Pablo at ng mga kasama niya sa mga taga-Colosas, na wala silang tigil na idalangin sila sa Panginoon upang maunawaan nila ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Napakahalaga, no, na ilalapit natin ang pangangailangan ng mga bagong mananampalataya na ito. At ilang pa sa mga epistolang sinulat ni Apostol Pablo na makikita natin na talagang ipinagpe-pray niya ang mga kapatid sa Panginoon. Makikita niyo rin sa Epeso, kabanatang 1, 15 hanggang 19. Epeso 1, 15 hanggang 19. Meron din sa Epeso 3,
3:14 hanggang 19. Efeso 3:14 hanggang 19. Meron din sa Pilipos, Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 6. Pilipos, Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 6. And then, Pilipos, Kabanatang 1, sa talatang 9 hanggang 11. Kabanatang 1 ng Pilipos, talatang 9 hanggang 11. And then, meron din sa Kolosas, Kabanatang 1, 9 hanggang 12. Kolosas 1, talatang 9 hanggang 12. So, iyan yung talagang makikita natin na gawi ni Pablo at ng kanyang mga kasama na idalangin ang mga mananampalataya sa Panginoon at lalo na sa mga bagong mananampalataya sa Panginoon, sapagkat napakahalaga para sa kanila sa tulungan natin upang sila ay lumago sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Hindi sila iniiwan ni Pablo, lalo na yung mga napupuntahan nila sa mga journey nila sa paglilingkod sa Panginoon. Kung mayroong mga bagong mananampalataya, hanggat maaari, mabalikan nila, mapuntahan, makamusta, at hindi nawawalay para sa kanila na sila ay idalangin ni Apostol Pablo. Kolosas 1:28. Kolosas 1, talatang 28. Na siya naming inihahayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. So narito, nagaya ng sinabi natin kung anong ating layunin sa pagtulong sa mga bagong mananampalataya sa Panginoon, nagaya na ginagawa nila Apostol Pablo na turuan ng bawat tao, no? At paalalahanan ang bawat tao, at ang layunin dito ay sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Yung salitang sakdal dito, yung pagiging mature sa ating Panginoon Kristo. No, hindi natin makikita kay Pablo rito na pagkatapos niyang pangaralan at maligtas ang isang tao ay iiwan na lamang niya. Hanggat maaari, sila ay pasakdalin, pagulangin, maging maunlad sa Panginoon upang maiharap sila sa Panginoon na talagang sila ay maunlad. Yan ang layunin, kaya napakahalaga na patuloy na mag-aral, patuloy na maturuan, patuloy na magabayan, paalalahanan ang bawat mananampalataya upang sila ay, sabi ni Pablo rito, ay maharap ko sila na bilang mga magugulang na sa pananampalataya. No? Kaya ito ang kahalagahan, ito ang layunin kung bakit natin dapat gawin na pahalagahan na sila ay turuan at tulungan sa kanilang buhay espiritual. Siyempre, hindi nga mawawala ang pag-asa natin sa Panginoon na laging idalangin na mangyari ang layuning ito para sa kanila. Unang Tesalonika, Kolosas, tapos Unang Tesalonika. Sa kabilang aklat lamang ito. Kolosas, Kabanatang 2, sa talatang 13. Unang Tesalonika, Kabanatang 2, sa talatang 13. Dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa mga bagay ay ang salita ng Diyos. So nakita natin dito na talagang ipinagpapasalamat ni Pablo na walang patid sa ating Panginoon nang tanggapin daw ng mga taga-Tesalonika ang ipinangaral nila na salita ng Diyos, no? Sa mga ang salita ng Diyos na inyo namang tinanggap. No? Paano nila tinanggap ang salita ng Diyos nung mangaral itong sila Pablo sa mga taga-Tesalonika? Sabi rito, na inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. No? Nung mangaral si Pablo, sa amin ng mga kapatid sa Panginoon sa Tesalonika, ipinangaral na salita ng Diyos. Nagpapasalamat siya sapagkat tinanggap ng mga taga-Tesalonika ang salita ng Diyos as in salita ng Diyos at hindi salita ng tao. No? Tinanggap nila ito bilang salita ng Diyos ng katotohanan. Sabi rito, salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Kita po ninyo, ang salita ng Diyos
na tinanggap nila sa Panginoon ay siyempre tinanggap na may pananampalataya and then gumagawa sa kanilang mga buhay, no? Umuunlad sila sa pananampalataya dahil salita ng Diyos ang kanilang tinanggap, na ito ay hindi naging walang halaga o kabuluhan gaya ng salita ng tao, kundi salita ng Diyos na gumagawa sa kanilang paglago, no, sa ating Panginoon. Yun ang naging tugon nila sa salita ng Panginoon. Tanggapin na gaya ng katotohanan ng salita ng Diyos, at ang salitang ito ay gumagawa sa kanilang mga buhay na kanilang tiwalaan sa ating Panginoon. Kaya nakakatakot po yun, no? No, sa bawat pangangaral natin ay tinatanggap ng mga taong ito na nakikinig ay bilang salita lamang ng tao. Yun po ay makikita natin na walang saysay, walang kabuluhan. Pero dito sa pangangaral nila Pablo sa mga Thessalonica ay pinangaral ang salita ng Diyos ng katotohanan, tinanggap nila ito bilang salita ng Diyos na katotohanan. At paano nila masabi na ito ay tinanggap nila bilang salita ng Diyos ng katotohanan? Gumagawa sa buhay ng mga taong ito ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, gumagawa, umuunlad sila, no, sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya napakahalaga na tulungan natin ang mga kapatid sa Panginoon at make it sure na ang ating pagtuturo, pagtulong sa kanila upang sila lumago sa salita ng Panginoon, make it sure na ito'y tinatanggap nila bilang salita ng Diyos, hindi bilang isang pagtuturo lamang na ang tinatanggap nila ay salita ng tao. Ay wala po tayong aasahan na ito ay magkakaroon ng epekto sa kanilang buhay, no? Sila lamang ay mapapahamak. Pero sana tanggapin nila ang ating pagtulong at pagpapahalaga para sa kanilang paglagong espiritual, ay tumatanggap sila ng salita ng Diyos, sapagkat ito lamang ang may kapangyarihan upang sila ay lumago sa kanilang pananampalataya. Kaya napakahalaga po na tulungan natin, no, na isa sa magagawa ng pagtulong natin sa iba, lalo na sa ating kapwa mananampalataya sa Panginoon, kung sila yung mga bata sa pananampalataya at bago, tulungan natin sila. Kaya bigyan tayo ng hangarin at lakas ng loob ng Panginoon na gawin natin ito, no? Simulan natin. Una siguro, tingnan mo kung sino yung maaari mong matulungan. Lalo higit kung alam mo na ikaw ang ginamit ng Panginoon sa isang tao upang siya ay makakilala sa Panginoon, at mailapit natin sa Panginoon ang mga taong ito. At bilang pagpapahalaga sa kanila ay hindi lamang natatapos ang ating pagtulong sa kanila na sila ipahayagan ng salita ng Panginoon at sila ay manampalataya, kundi sana nandun din tayo sa likod nila upang sila ay magpatuloy na lumago sa pananampalataya, no? Tutulungan natin sila na sa parang isang bata sa espiritual. Tulungan natin sila kung paano gamitin at inumin ang gatas na walang daya ng salita ng Diyos. Gabayan natin sila, at isa sa magagawa pa natin ay huwag tayong tumigil na sila ay isama natin sa ating panalangin upang sila ay tulungan ng Diyos at gabayan sa kanilang paglagong espiritual. Kaya sana gamitin po tayo, no, ng Panginoon sa ganitong pagtulong sa mga bagong mananampalataya. And I think ito ay isang malaking hamon din sa atin. Bago tayo tumulong, dapat siyempre tayo muna ay malago o lumalago sa Panginoon. Paano natin tutulungan ang mga bata sa pananampalataya kung tayo po ay mismo ay nangangailangan, no, ng paglago sa espiritual? Kaya sana ay palaguin tayo ng Panginoon, lumakas tayo sa ating espiritual na paglago sa Panginoon upang tayo ay makatulong naman sa iba na nangangailangan, upang sila ay gabayan at pahalagahan na sila ay lumago sa pananampalataya. Gamitin nawa tayo ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga pinag-aralan sa kahalagahan ng pagtulong sa iba, lalo't sa mga bagong mananampalataya sa Panginoon. Kaya simulan mo na, sino'y maaari mong tulungan, and then simulan mo na sila ay ipanalangin natin sa ating Panginoon. So sana po ay muli ay nakakuha tayo ng aral mula sa salita ng Panginoon, na ulit natin, hindi sapat na tayo ay nakikinig lamang ng salita ng Panginoon, kundi ito ay pagpapalain tayo kung ating gagawin. Sana tulungan po tayo ng ating Panginoon.
Kaya pagpalain po ang bawat isa sa salita ng Panginoon na ating pinag-aralan. Tayo muna po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aming pong napag-aralan, hinggil po sa kahalagahan ng pagtulong namin sa mga bagong mananampalataya. Gamitin mo ang aming mga buhay. Palaguin mo muna kami, Panginoon. Palakasin upang sa aming pag-unlad, sa aming paglago ng pagtitiwala sa inyo ay meron kaming kakayahan, Panginoon, upang simulan, upang tumulong din po sa ibang mga bago sa pananampalataya. Sana po ay bigyan kami ng kalakasan at karunungan. Sana po'y gamitin mo ang aming mga buhay para din po sa iba sa kaluwalhatian ng aming Panginoon. Gabayan po ninyong bawat isa, ingatan sa pagtatrabaho, ang bawat pamilya na patuloy na kayong susuporta. At patuloy mong pagpalain po, Panginoon, ng Majuro Christian Church at pagdating po ng araw ng linggo, muli sama-sama kami nasasamba, aawit ng papuri sa Panginoon, maglilingkod sa inyo at patuloy na ikaw ay aming maparangalan sa aming mga buhay. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, pagpalain po ninyo ang Majuro Christian Church. Maraming salamat po sa gabing ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Muli po ay pagpalain tayo ng ating Panginoon at patuloy tayong mag-ingat at gamitin ng Panginoon sa ating paglagong espiritual. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.